we are so honored and we're so excited to announce our representative to Thailand for Manhat Star 2024. Siguro si Sir Rex na yung mag-i-introduce talaga. Ayan, and then of course, before that, let me acknowledge the President of Instagram Philippines, si Sir Rex Villarino. Sir, ipunin po kayo, tatanungin din kayo. Yes. And of course, eto na, yung hinihintay natin. All the best of luck and wishes for the Philippine representative in Thailand for Manhat Star 2024, no less than MJ Makalinta. Front ko na for something po. Here. MJ here. MJ here. Alright, thank you. Nearly 2 weeks from the crowning of Mr. Grand Eto na, siya ang naunang ipakalap lalaban sa international. MJ here. And to your left, MJ here. MJ, one more here. MJ. Thank you. One more here, MJ. Hold it. Thank you so much. MJ, you can have your seat. And yun si Kuya Jerry Oleane from one of our, the controversial, at sabi nga ni MJ ka, sabi ni MJ sa akin ka, ang galing pala sa web, pero bawal mag-joke. Kuya Jerry ha. Ayan. Okay, sige. Pabatiin muna natin yung ating mga guests. Hello, good afternoon to everyone. Thanks sa talagang support sa ating MGP. Talagang even though it's short notice na na-mention ko kay Chika Nuts last night na we have a special send-off para kay MJ going to Bangkok. Kasi on the last minute, parang kaling meetings, parang inayos. Then we decide na si MJ na ang talagang dapat padala natin for the Manhat Star. So in a very short period of time, prepare namin lahat with the help of some of the sponsors, especially si Chika na, tsaka yung ating owner na Mr. Grand Philippines, si Jeffrey Silman and Brian Franco. Lahat tulong-tulong para ma-achieve natin na mapadala natin si MJ sa Manhat Star sa Bangkok. So, let's pray and hope na magkaroon talaga ng back-to-back this time at yung maayos natin lahat. So, thank you so much sa lahat ng mga pumunta. Okay, MJ? Good afternoon, guys. So, my name is MJ Makalintan, no? Hindi nakalookan. Nakakatuwa dahil Pilipinas na yung sasabihin ko at hindi nakalookan. At maraming salamat po sa inyo lahat dahil binigyan niyo po kami tayo upang papakita namin yung idadalhin natin sa international, no? At supportahan niyo po ako sa labong ko sa Thailand at sobrang excited na po ako. Maraming salamat po. Yes. Ayan. So now we're opening for questions, but let me throw the first question to you, Sir Rex. Ano yung qualities na nakita ninyo kay MJ that made him fit for the Manhat Star Philippines? First of all, the attitude. Makikita mo kay MJ since the beginning of the Mr. Grand Philippines, makikita mo palagi on time, sumusunod sa rules sa amin, tsaka sobrang bait niya. Hindi lang sa buong production, even sa lahat ng mga candidates. Kasi andun na yung looks pero importante pa rin as a candidate, yung ugali, yung character mismo ng tao. Kaya sabi namin, tamang-tama yung talagang character and ano ni MJ. Kaya we decide sa organization na talaga, hindi kami nag-second thought kung sino pang ilalaban. Talagang naka-alyan kay MJ. Best pick for Philippines. Okay? So let me have the first question kay Kuya Don.
MJ, syempre masyado may set preparation, diba? So, ano mo pinaghahandaan yung competition? Pinagandaan ko po siya ng sobra since after na Mr. Grand Philippines Relation. So, para sa akin, mas naglaan po ako ng time for training and pasarela po. And andun pa din naman yung momentum nung stage yun sa Mr. Grand Philippines. So, para sa akin, feel ko po ready naman ako na lumaban sa 100% ready. Yes. Kasi po, andun pa po yung momentum po for Mr. Grand Philippines. Then, nakapokus po talaga ako to this pageant po. Yes. So, what do you think is your chance mo sa competition? Di po natin alam, pero sa capabilities naman po, feel ko kakayanin natin. Thank you and good luck. Thank you so much. MJ, anong natutunan kasi importante yung PFA? Paano nakatulong din sa'yo na nag-workshop kayo kay Tito Boy? Ang pinaka natutunan ko po kay Tito Boy yung pagsagot ng direct and hindi po negative answer kasi mas better po sumagot ng galing po sa puso at sincere ka po sa sinasabi mo. And natutuwa ako dahil na-experience ko po na matuwa ni Tito Boy dahil si Tito Boy napaka-bait at napaka-ihap abutin. Kumbaga, what I mean is, hindi natin lagi siya makumontak. So, yung Mr. Grand Philippines, nabigyan po kami ng opportunity para matuwa po ni Tito Boy. Anong feeling mo rin ang hindi rin naiiwasang kumpara ka sa tatay mo? May mga nagsasabi mas gwapo ka sa tatay mo. May mga nagsasabi rin naman mas gwapo yung tatay mo. For me, okay na kasi kung saan niyo po ako nagbanat and ang dami po nagsasabi na kamukha ko po siya. And ayun, so siya na yung mas pogi. So okay lang po sa akin yun. Kilala ka rin naman na parang leader ng kabataan. Ano yung adhikain mo? Advocacy mo? My advocacy kasi is quality education, no? Bilang isang teacher person sa Caloocan, nakikita ko po na yung edukasyon po sa atin ay mas kailangan pa po natin pagtutukan, no? Kasi karamihan po ngayon sa mga social media, no, mas pinopromote po yung diskarte compare po sa pag-aaral. Po, para sa akin po kasi, mas okay po yung may edukasyon. Tapos samahan po natin ng diskarte. Ayun po. Thank you. Thank you po. Cherry Panther. Hello po, Tenten Show here. Sir, first po kay Sir sa ating kaibigan out there, Sir Renz. Is this the si Manhattan Star International na hawak po ng other organization? Is it? Yeah, it was being awarded Manhattan Star for the Mastermind production last year. So this year, na talagang we're the official na magpapadala ng candidate for Manhattan Star. So, it's under the Mastermind. It's the same po. Yeah. Yeah, parang hindi po yata medyo maganda ang mga news before our press con about their pinalin sa kanila at sa Manhattan Star. So, do you think it will have a micro effect sa laban po ni MJ makalimtal sa Bangkok sa mga susunod po na araw? I think depende na lang yan sa talagang kasi ang dami na lumalabas na issue. So sabi ko, alam muna natin i-coordinate yung ganung issue. Mas importante, mag-focus tayo. Kasi hindi rin natin alam both parties kung anong totoo. Malalaman lang namin yan once nagkaroon ng official statement coming from the organizer itself kay Mr. Ratiwa in Bangkok. Tsaka, I keep on praying sana maayos naman yan na mag-usap lang both parties. Kasi Pilipino rin. Tsaka si RJ is very close sa akin din. Maybe part yan. Mabait na bata. Kaya lang, siguro hindi lang nagkaroon ng tamang communication. But I think maayos yan. At malaking tulong rin kay MJ. Lalo siyang magpupursige na ilaban ko. Sabi nga po ni Sir Renz, pagpupursigihan. Correct. Sabi po, for you MJ,
dahil nga yun ang sinabi ko ng ating kagalang-galang, eh, paano mo naman mapupagpursigihan ang iyong laban sa susunod na mga araw? At ano sa palagay mo ang tunay na kahulugan ng Manhunt Star International? Para po sa akin yung platform na yun, o yung title na yun, parang hindi lang po siya personal achievement. Eh. Actually, isa stepping stone to be a role model no? Sa community. And by that, di ba? Maraming kabataan po, kasi sa youth naman po talaga yung focus ko. Parang nakikita ko po yung platform na yun na pwedeng gamitin no? Para sa mga susunod na kabataan na maging physical fit, good role model, at syempre, ialam natin sa kanila na kung ano ang meron sa may pageantry. Kumbaga, enlighten po natin sila kung ano po yung nasa paloob mo. Nasa paloob po nito. Ayun. Thank you. Thank you. Kuya. Kay Sir Rex muna. Thank you, Lordy. And then, kasi last Mr. Grab, hindi naman na-announce na yung panalunan ni MJ yata, correct me if I'm wrong ako, kung wala pa naman na-mention na lalaban siya, diba? Pwede mo makwento sa amin kung bakit biglang napunta sa kanya at biglang siya na yung papadala sa Bangkok to compete. Ano yung nangyari pa talaga? During the coronation kasi talagang napag-usapan namin ng organization, especially the owner, Mr. Jeffrey Suliman and Brian, na hindi muna kami mag-a-announce on that coronation night kasi pag-aaralan pa namin kung sino talaga yung babagay sa papadala namin sa Manhunt Star saka sa tourism globe. So, yung tumawag or nag-inform na ang organization ng Manhunt na kailangan mag-decide na kami kung sino ang official representative ng Philippines para for the Manhunt. Then, we decided na talagang yung fitted sa itsura kasi ang peg ng Manhunt is talagang celebrity look, pang-artista sa kanila. So tamang-tama, yung lahat ng qualities na hinahanap for the Manhunt is na kay MJ. Walang question that. Tsaka, ready si ano eh. Ready talaga si MJ. Pero bakit yung pang-artista? So, bakit yun ang hinahanap? Wala kang idea kung ano talaga yung Manhunt Star. So, sabi niyo pang-artista. So, magiging artista ba sila sa Bangkok? Ano ba ang mangyayari if ever manalo? Hindi kasi mostly ng mga binibigay ng project or the winners ng Manhunt, puro mga branded yan, mga brand companies, endorsement, talagang ang hanap nila mga younger looking, matangkad, talagang yung personality, mukhang star quality. So, ayun ang talagang peg ng Manhunt Star. Okay. So, MJ, yung nung binigay na nga sa'yo, di ba, laban sa'yo ito, nalaban ka nga for this title, for this competition, pinag-aralan mo kung ano talaga yung Manhunt Star? Based po sa mga previous video nila, no, pinapanood ko po kasi bago po ako sumalang kagaya dito sa Mr. Grand Philippines, pinanood ko po yung previous laban. And parang nakikita ko lang po na same po siya with the Mr. Grand, but dito sa Manhunt Star is all about self-explanatory and how you express yourself using the platform of Manhunt Star. Ayun po. Okay. Pero after dito, ano nang plano mo? Seryoso ka na sa pag-artista? Kasi di ba may kinuha ka ng legal, tapos ito na nanalo sa Delphia. Yun na talaga yung focus mo this time. Yes, after 5 years. Tapos ka na ba sa school? Yes po, graduated Okay. po sa TUP Manila. Graduating pala? Graduated na po. Graduate na. So, mag-focus ka na talaga sa pag-artista? Yes po, after this fall. After Manhunt Star? Okay. So, may ano pa yung ma-share sa akin ng mga gagawin mo na kung sakali? After this father, depende po sa production kung ano po yung bibigay, no? Ayun, aalin po natin yung role na yun kung ano po. Kasi
sabi naman po na magbibigay daw po ng project prize sa mga winners. So wala ka pang idea kung ano yung... Yes, wala pa po akong idea as of now. Artista kasi yung father mo, so ano yung advice niya sa'yo? Nasa isip mo ba na dapat malagpasan mo yung kasikatan ng father? Ang lagi niyo pong ina-advise sa akin, yung health ko po, mas pahalagahan ko po dahil yung project, nandiyan lang yan, pero yung kalusugan na pwedeng mawala. Kaya, lagi niyo po sinasabi sa akin na huwag kang magmadali, bata ka pa, and ipa-priority mo yung sarili mo. Ayun po. Okay, last na lang. So ano ang bagay ba or may binabala ka na babaunin mo sa Bangkok dito sa ilalaban mo sa mga stars? Kailangan hindi mo siya makalimutan na rin. Siguro po yung rosary. Kasi nung sa Mr. Gun and dun sa school ko dati yung nag-compete po ako, yung rosary na po yun, ayun po yung dala ko dun sa school ko yung competition din sa Mr. Gun. And ayun din po yung dadalhin ko sa Bangkok. Ayun po. So kahit nakatrans ka, may hawak ka bro. Hindi naman. Thank you. Thank you. Thank you, Kuya Gordy. We have a question from Cesar of Net25. Sir, hindi po kayo nababahala kung ano man yung nangyari kay RJ na mangyari din po kay MJ. For us naman, confident naman kami na maaayos. Kasi si Sir Atiba, bakit madali siyang kausapin. Siguro, ang nangyari lang kasi, siyempre, andito si RJ. Pagkatas, sabi ko nga dapat naayos ko prior na lumaban dun si MJ. But, I think, I keep on praying, everything will be okay naman. Hindi naman siya ma-affect. As I said before, mas lalong nagkaroon ng lakas ng loob si MJ na ilaban ito. MJ, this is your first laban sa pageantry or previously lumalaban mo na talaga sa mga male? First time po sumali sa international. And yung national ko din po sa Mr. Guan, first time ko din po yun. And wala pa akong experiences before sa mga pageant. What makes you decide na mag-enter sa pageantry? Madami po nagsasabi na fit naman po ako sa pageant and so nakikita ko rin naman na magpipit din ako sa Mr. Guan and also gusto ko din po kasi pasukin yung showbiz life and nakikita ko po yung Mr. Grand na makakatulong sa akin. Ayun po. Anong tinapos mo sa Culinary technology po. Malayo siya sa entertainment industry. Yes, malayo po talaga. Okay, pero mapapractice mo kaya yun or talagang desidido ka na full time sa entertainment industry? For me, yes eh. Kasi pag gusto ko po yung isang bagay, sobrang dedicated ako. And walang makakagulo sa akin yun na hanggang hindi ko nakukuha yung isang bagay. Kasi ako-consider ko yung sarili ko na goal crusader, no? Kung saan hindi lang doon nagtatapos yung goal ko. Gusto ko meron pa. Para more improvement, no? Ayun. So tingin mo ba malaking bagay that your father is in the industry na sa iyong gusto ka rin nagkakakin? Sorry? Sa tingin mo malaking bagay na yung tatay mo nasa industry na ngayon dito ka rin sa showbiz, sa entertainment? For me, yes. Kasi si Papa naman, madami siyang kaibigan na pinakilala niya sa akin before, no? Yung mga taong yun na feel ko na matutulungan din po ako. Ayun. Eh, Sir Paul. Ay, Sir Rex. Sir Rex, last na lang po. Ano pa po yung kailangang ihanda ni MJ as nakikita niyo po para dun sa international pageant? Meron din po bang mga national costume dito sa Manhattan Star Recognition? Yeah, on the last minute nga, talagang kahapon, very thankful ako, especially sa mga taong sumusuport talaga. Last minute, tinawagan ko kasi ang unang-una talagang ang isipin mo dyan is the national, not cause talagang preparation yan dapat talagang matagal.
yung pagkatapos ng meeting namin with the organization with Mr. Jeffrey Suliman and Brian Franco, una kong tinawagan agad si Mr. Edwin Uy. Kasi siya talaga ang mostly sa mga knockout sa gumagawa. Nag-worry lang ako kasi it's a holiday, saka ang dami rin ng mga show. Hindi ako nagdalawang salita, biglang nag-iyak siya. Tapos nakita namin kahapon kung gaano kaganda yung kanyang susunod and bilang nakos. Alis na po siya bukas. Mamaya madaling araw kasi 7 o'clock yung flight niya. So, we have to be at the airport by 4 o'clock. Kailan po yung actual competition? December 5. Hindi na lang po, no? Pero prior that, sir, ano pa po yung mga activities nila before the grand coronation? Activities, maraming binigay na nila yung schedule. May mga training, then meron mga pag-visit sa mga sponsors, brand, tapos may preliminary. Bago mag-start sila, arriving ng mga candidates will be on November 30, pero they request prior to the arrival of the candidates. Naka-check-in na sila. So, susundin sila on November 30 until the coronation. Laki na lahat ng mga candidates. And by the way, one of the fashion designers We're so great. On the last minute, hindi rin kami hinindihan ni Mr. Michael Leyva. Official, kahapon talagang, even though may special meeting siya with the Malacanang kahapon, inuna kami. Talaga, thankful kami kay Bernard Loma. Siya rin yung way para personally na last minute sinukatan niya mismo sa kanyang place sa Manila Pen si MJ. Talagang full support ka. In a very short period of time, lahat kayo talagang tulong-tulong para sa atin to para sa Pilipinas. Kaya hindi matapos ang pasasalamat namin. Hindi ko ina-expect na ganyan kayo ang lakas namin sa inyo. Kaya thankful laban natin to at I'm sure makukuha ni MJ yung corona. Yes! Thank you. We have a question from Kuya Nolly of OPMP World. Thank you. Okay, hello. MJ, Quezon Taxi. Okay, anyway, I'm calling for open. My first question is, as Philippine restaurant representative, what do you think is your edge compared to the other delegations this year? I think yung edge ko po between the two candidates is yung pagiging leadership ko and advocacy. Kasi yung advocacy ko, hindi lang naman siya sinasabi kasi may nasimula naman po ako. Kasi yung pagiging SDJ person ko, nakatulong din po yun, no? Na kung saan nakakagawa po ako ng project for education. Since you have short time to prepare, so what aspect of Manhattan International, International, na medyo na-focus na talaga, binigyan mo ng time? Anong aspect ng competition? I think yung communication skills kasi a lot of them saying that yung communication ko hindi pa ganun ka-level up. No? And nakikita ko din naman na kailangan ko pag-focusan at pag-practicean din. And doon ako mag-focus and at the same time work out. Okay, this is a hypothetical question. It's similar sa mga kailan na kanina. Kunwari lang, mangyari sa iyo yung nangyari kay RJ, paano ka mag-react? I think Hindi natin sinabi na talagang 100% totoo yung nangyari. Pero in case mangyari sa iyo, paano ka mag-react? for me, as long as I follow the rules and regulation inside the contract, I don't see any problem with that. No? So, para sa akin, hindi naman siguro. Okay. And then my last question. Actually, this is a mandatory question. Sa policy 3, for male or female Philippine representative,
MJ, why you should be the next Manhunt? Wait lang. Manhunt Star International. Wait lang. Tama yan, MJ. Tulong ka muna. Okay, 1, 2, 3, go. Wait lang. Ito si Sir Nolly. 1, 2, 3, go. Like what I said before, I think nakita ko na capable ako dito sa Manastar and I will be the next Manastar kasi I can be a good role model no, sa society and mas dedicated ako lalo kapag may mga taong sumusuporta din. And bukod doon, yung pagiging Manastar ko, hindi ko lang naman siya gagamitin no, na para sumikat. No. Kumbaga, magagamit ko rin to para ituloy yung advocacy ko. Kasi gusto ko po talaga ituloy yung quality education. Kasi ayun yung nakikita ko po na kakulangan po, no? Na kailangan pa natin mas tunan ng pansin. And yung platform na yun, makakatulong yun sa akin. And bukod pa doon, I'm a dedicated candidate po, no? Ayun, thank you. Okay. And last na lang, ang tabo na lang. Okay. Can you give an example of your intro when we get ready? Kaya? Okay, sige. Okay. Wait lang. Okay, ready? Go. Mark Joseph Makalintal, your Manastar. Sorry, kasi kinabahan ako eh. Wait lang. Okay, go. Mark Joseph Makalintal, representing Philippines! Ay, thank you so much. Thank you. Thank you and best of luck. Thank you, Phil Dolly. We have Edge from... Pageant Technology and Biology. Hi, congratulations, Tito Rex, of course. And MJ all the way. Our Mr. Grand International President, si MJ. National Director pa for International. Of course, we have here MG na nasasabak sa Manhunt Store. Have you checked na ba yung mga co-candidates mo pagdating sa Thailand? And sino yung parang sa tingin mo na parang biggest competition? Nakita ko na siya sa Manastar page, no? Eh, nakikita ko yung makakalaban. Actually, lahat sila. Pero yung Vietnam siguro kasi they have a masculinity look and also maliit yung faces lang. Ilan ba kayong as of now? I think 16 candidates. 16 candidates. And sino ba yung gusto mong maging karumit pagdating sa Thailand? Lahat naman pwede, no? Kasi kagaya din sa Mr. Grand, hindi ko naman naisip kung sino yung makaka-roommate ko. Yes, speaking of Sir Michael Iva, siya ba yung gagawa ng formal mo or national costume? Formal wear. Formal wear. How about national costume? Of course, hindi mo sasabihin yung paging concept ng national Yes. costume. So ano na lang yung hint na lang or clue? Yung clue siguro, meaningful and hindi lang siya basta costume. Kumbaga, may story behind that cultural costume. Ayun. Yung mga talent competition mo ba ito? Wala naman. Wala naman. So of course, you're college graduate na from the UP, ano ka ng ating artista, and can you give us 3 fun facts na gusto mong i-share sa amin na hindi pa namin alam? Ano ba? Kahit dalawa lang. Nakita niya kasi naiyapan ako kaya ginawa kasi. Hindi ko siya makonsider kung pan eh. Siguro, pagdating na lang sa pageant, no, iniisip ko kasi sa stage na ako mas pogi sa inyo lahat. Kumbaga para makuha yung stage hit, no? Para mapil ko na ako lang talaga. No? Yan yung pangalawa, makakalimutin ako eh. But I mean, nilapag ko lang yung phone ko doon. Tapos, nalito lang din. Hindi ko na alam kung nasan, pero tutulong pala. Ayun, makakalimutin ako. Last question, this is your first time to travel abroad? Or Hindi naman. Kasi when I was a kid, yung mother side ko kasi, taga-Italy. Then, nagkakala ko doon simula kinder hanggang grade 2. yes, yun ang fun fact. So, it's so lovely. Yes. Anyway, ano mo question ko? Dami kong question, pero next ulit. Ay, Tito Rex, sino na kasama ni MJ sa Thailand? Tomorrow,
Ay, mamaya, madaling araw. Ano kayo ba yung mga O yan, hindi na 27. Kaya biglaan eh. Kasi, pupunta mo sa magitan doon. Then we follow on yung first batch on December 2 and on December 5 on the actual coronation. Kasi hindi rin namin siya makikita. Kasi after ng arrival, susundin ka agad sa nakalapit agad sila sa hotel. Kaya, tsaka kaya Best of luck and thank you so much. How about you, Alan? Thank you so much. Hindi, okay, thank you. Gano? May commitment ako sa isang contestant sa Pinas. Okay. Ikaw Yun ang lang ganda. kaya naman tayo eh. Ayan, question from Jonathan out of town. So, ano yung mga consider mong strength going into the battle? Siguro yung height and yung looks na din. Kasi karamihan na nagsasabi sa akin na yung faces ko po is maliit, then bumabagay siya sa build ng katawan ko. Hindi siya ganun kalaki, pero kinukonsider daw nila na sexy. Yeah. So, anong part naman ng competition ka excited? Yung feeling mo, you'll perform really well. So, yung part ng competition, yung feeling mo medyo halangan. I think yung swimmer, excited ako dyan sa swimmer competition. And siguro sa alanganin, wala eh, kasi I think I'm ready for this. Yes. Thank you. That's our boy. Okay, so we have a question from Josh Mercado of ABS-CBN News. Hello. Si Joby yung first starting production. Parang nag-reach out ko sa kanya. Ano yung tips na binigay sa Bali nakausap ko lang prior sa si Archie. Nag-usap lang kami, pero usap kami hindi regarding sa competition itself. Pero advice ko kay kay MJ na basta enjoy na lang yung competition. Sabi ko, ang mo dyan, kalaban mo sa mo. So just enjoy na lang. Tsaka lahat naman yan, si Joby, tsaka si RJ, I know they are 100% na supportado tayo. Yung second question ko, million ng fans ng mga babae sa beauty pageant. Parang hindi gano'n yung support din sa real pageant. Parang hindi siya yung talaga. Your thoughts of that, kayo yung talaga. Yeah, especially pag ko compare mo ang female pageant talaga, ibang-iba, especially sa sponsors. Mas madaling humingi ng sponsorship pag girls na pag female, pero sa lalaki medyo pero sobrang okay naman. Kaya lang, for the male pageantry talaga, kailangan talaga supportahan natin. Tsaka, you observe lately, ang daming male pageant competition. Para nagiging, it's just a career. Hindi lang stepping stone na maging famous model ka or stepping stone being a celebrity. Nagiging career na eh. Kaya nakikita nyo na yung passion nila, hindi lang porket male pageantry ang parang showcase sa body. Makikita mo, they are all intelligent, magagaling sumagot. Kaya we're so proud na for the past few years nag-elevate ang male pageantry and I'm so happy for that. Saka lahat ng male pageantry, we're just a family, we're a team na we will create the team na ilalaban natin. Proud tayo being a Pilipino, kaya dapat wala naman ang issue, lahat tayo dapat is one quality, talagang unity tayo lahat to create a team na ilalaban natin for international. Last question for MJ. This is a grand coronation, all the activities. Ano yung look forward na gagawin sa kanila? Siguro enjoy ko yung mga street food kasi sabi nila kung alam daw hindi okay food pero napakasarap daw ng pagkain doon. And gusto ko siya ma-experience din. Ayan. Thank you. Thank you.
Thank you, and we have our last question from Jel of Pageant Nobles. Sorry, no. I'm sorry. Hi, MJ. Hello. So you mentioned kanina, privately. Ay, parang yung private message. Kasama kami kanina. Ay, sandali. Ayan. First time yung sa Thailand. Yes. Ayan. So, actually, natanong na yung look forward. Pero after the competition, do you plan to travel some places in Thailand aside from Bangkok? Siguro, depende sa art. Then, ayun, siguro plan ko muna magpahinga muna din. Siguro at least 1 week after the pageant, no? Kasi tuloy-tuloy eh. After the Mr. Grand, wala star, di ba? So, ayun, muna yung gagawin ko, magpapahinga. Pero hindi natin alam kung saan. Baka malay mo, bigyan tayo ng herb. Yun lang. Thank you. Thank you. Last question, single ba si MJ? Sorry? Are you single or taken? I'm single. Yan ang do we still have other questions? Yes, from Hotmail Philippines. Sorry, Marcus. Single siya. Hello, MJ. First of all, congratulations. Thank you. I just want to know, can you walk us through the initial reaction of your batchmates when the news was broke that you will be the representative for Manhattan Star International? Second, you mentioned that the areas of improvement that you need to work on is your comm skills. Now that you were able to identify it, ano yung mga process or preparations na ginawa mo to overcome that areas of improvement? Thank you. Yung sa communication skills muna, no? Ang in-advise kasi sa akin, lagi daw kung mag-English pag may kinakausap ko, like this. Pero, pag ano din daw pala, magbasa-basa din. Kasi, para yung mga words na kung saan ako medyo nahihirapan sabihin, may improve ko. And bukod doon, yung sa mga co-candidates ko naman, sobrang proud sila. Gusto nga nila sumama eh sa Thailand, no? Upang panoorin ako sa Manhattan Star International. And sabi nila, din, isa sa kanila yung nagpapaboost sa akin eh. Bakit? Gusto ko din lumaban na. At napipil ko na comfortable ako dun sa title na yun. Kasi sinasabi nila, bro, hindi kayo lalagay dyan kung di mo kaya. Diba? Yung doon pa lang sa sinabi na yun, co-candidate mo yun eh. Nakikita nila yung capabilities and qualities mo eh. So parang doon pa lang, ano, diba? Bakit hindi? So, sa mga bro ko dyan, thank you so much. Sino yung co-candidate? Lahat, especially si Coach din, and Sandro. No? Kasi after this pageant, sila yung mostly nakasama ko. No, gumimik. Then, si Coach din, kagapon, siya yung nagtuturo sa akin ng mga workout ko. Okay. Any other questions before we close? Okay. Sige. So Rex, any parting words? Again, thank you so much sa support and sa time na binigay niyo sa amin. And also, we have to announce also, we supposed to come here sila, si Sandro Gonzales, ang ating second runner-up. Kasi bigyan namin siya ng title na as Mr. Grand Philippine Icon. Kasi they were receiving an award on the 29th. And also our first runner-up, si Jake Rojas, which is Mr. Grand. Jake Rojas, sorry, Jake. Jake Rojas. Something kayo Jake Rojas. Kasi, ang dami kasi pare-pareho yung name nila. Diba? Kuya Jerry. Jake Lawrence, sorry. Jake Lawrence as Mr. Grand Philippine in 2024. Lahat ng mga grand winners ng Mr. Grand, meron silang excellence sa pageantry award on the 29. Sana may time kayo at Music Museum
on November 29. Sayang nga ang wala lang si MJ kasi flight niya tomorrow. And again, thank you so much. Magkikita-kita pa tayo sa next paggaling na ng crown. Yeah. Thank you so much sa support. And of course, our Manang Star International. Let's claim it! 2024 MJ Macrita. I would like to thank you all kasi binigay niyo po ako ng time, no? And gagalingan ko po ibibigay ko yung best ko na iuwi yung crown. At bukod doon, gusto ko din magpasalamat no, sa Mr. Grand Philippines dahil sa opportunity na to at sa mga sponsorship sa damit, sa national costume. Laking tulong talaga kasi imagine, konting oras lang napagbigyan kami. And kay Michael Leva din po, gusto ko din po magpasalamat dahil binigyan mo ako ng chance na masuot yung gagawin mo formal wear para sa akin. Yun. At si designer pa ng national costume ko, si Tito Edwin Oy, maraming salamat po. And sa inyo din sa mga nagbigay ng time, thank you so much and gagalingan natin. At kay Doc Charlie din po, no, na nag-aalaga ng skin ko, maraming salamat po. Yun lang, thank you so much. Who are you wearing pala? Ay, ito pala. Sorry. Yung suit ko po ngayon si Axie Saray from PNI Couture. No? At madami din siyang pinadala na day by day outfit ko dun, no? Maraming salamat din. Ayan. Okay, so there you have it. Maraming salamat for your attendance today. Again, thank you Kuya Roland of Pandan Asian Cafe for giving us your venue. Roland, thank you so much, Brent and Miss Ems Makalintal. The mom, the proud mom nga pala. Yung ating proud mom ni MJ. Ma'am, ano po yung qualities yung nahanap ko sa kanunang para magiging daughter-in-law? Ayan. So, again, last picture sa inyo dalawa, sir. Dito lang kayo po. Sir Rex and Dito po sa side po na ito, isa lang pong shot. Thank you. Dito pa rin ito. Sir, next year. One, two, three. Gel, pag-picture mo na. And we have Solo. Ay, pwede pa-picture mo na ako. Okay. Ay, picture na ako. Hindi tayo tatla. Yeah. Gel, pa-picture. Ay, di sa gitna si Ad. Bakit na lang siya ng Ako naman ang Bernie Carnoli. Isang shot lang po dito. Ang Sir Noli. Ay, ako naman. Ay, go. Sir Rex. And Thank you. MJ. Follow si MJ. Center. Okay, MJ here. MJ here. One more. If you want to one-on-one interview. Ay, okay. Center MJ. Center MJ. photo ko muna sa Andro with MJ. Say photo muna dalawa. MJ here. MJ, yan. Go. Bro here. Talagang bro, ah. Ay, lang. Right here. Okay, one. One more. Alright, last one. Here, Sandro here. And MJ here. Alright. Thank you. So we welcome na Sandro Salas, yung Mr. Grand Philippines icon. Parang ano icon? Parang bar yun ah. MJ son, MJ. Icon bar, di ba? Parang yung Sandro Salas. Sorry. Icon MJ son. Yeah, so you still have one-on-one interviews with MJ and of course with Sandro. MJ solo. MJ solo. Sandro is also available for questions.